Ang ikatlong kandidatong mas makikilala natin ngayon dito sa In-Depth sa News to Go mula sa United Nationalist Alliance, Senator Gringo Honasan. Gandang umaga, Senator Honasan. Gandang umaga, Howie. Salamat po sa pagkakataon na ito. Okay, kilala kayo dahil sa inyong mahaba at malalim na samahan ni Senator Enrile. Okay, you go way back with Senator Enrile. No, half of my life. Half of your life. Would you take a bullet for him? Yes. It's force of habit. Nagsimula ako bilang EDCAM, naging security officer ako. Magkasama kami sa mga sitwasyon kung saan nakataya yung buhay at kamatayan. No? At ito, kahit na sabihin nating personal, prinsipyo ang nag-udyok nito. Mahirap mahalin si Senator Enrile, no? Then Minister Enrile. Bakit siya mahirap mahalin? Parang stricto. Malalim ang kaalaman, abogado, maraming posisyon na hinawakan. Pero pag nakilala mo siya ng lubusan, hindi mo na iiwan. Kaya kami tumagal ng ganito. In fact, Howie, hindi kami parehong partido. No? Ako independent, although magkasama kami ngayon sa una, siya puwersa ng masang Pilipino. Never namin inimpluwensyahan ang isa't isa. Dahil nga sa, alam namin, ang paninindigan at pananaw at nirerespeto namin yan ng bawat isa. Okay, suportado niyo ba yung pamimigay niya ng hindi pantay na dagdag pondo dito sa yung issue nga ng MOOE ng mga senador? Howie, kung ayon sa batas, nagsalita na yung COA chairman. Si Chairperson Grace Pulido. Sabi niya, lahat ito ayon sa batas, subject to accounting and auditing procedures ng COA, at walang nilabag na batas. Lahat ito nasa prerogative at discretion ng Senate President. No? Hindi ito binibigay sa amin na nasa paper bag o plastic bag. Ito ay may request sa katapusan ng taon, savings, may papel dito, ayon sa batas. Okay, so kung ang tanong ay hindi naman kung siya ay legal o illegal, kasi you just answered that. Was it fair? Was it fair? Yan ang kailangan sagutin ng buong Senado. Hindi lamang si Senate President Enrile, no? At hindi lamang si Senator Alan. No, pero kayo po ang tinatanong ko. Para sa inyo, fair ba yun? Fair. Ang taong bayan at ang majority ang magdidesisyon yan. At para sa akin, kaya pinapaliwanag ko, Howie, no? Kailangan harapin at ipaliwanag ng makatotohanan ang isyong ito. Whether umabot ito sa Ethics Committee at kinakailangan sa Korte Suprema. Then, susunod kami sa batas. Okay. So, kayo, nakatanggap din kayo. Anong ginawa nyo doon sa dagdag pondo? At saka sa bonus, yung tinatawag nga na cash gift? Well, nabigyan ng ibang kahulugan ito, Howie, dahil unang-una, hindi accurate yung report. No? Sa katapusan ng taon, nagre-request kami, realignment of savings para madagdagan yung maintenance and other operating expenses. Sasagot yung Senate President approved at dadagdagan natin yan dahil may savings din sa Office of the Senate President. Hindi ito, nasa check ito. Clearly defined by law ang pinanggagalingan at yung paggagamitan. Hindi dumadaan sa kamay namin ito. So, napupunta yan dun sa mga empleyado at staff. So you had no discretion over even the cash, so-called Christmas gift o cash no gift? Discretion. Kasi si Senator Enrile mismo, ang tawag niya doon, cash gift. So, ang implication, para you can do what you want with it. No, that's not my interpretation. Okay. At ako, Howie, hindi ako nagtatanong kung magkano tinanggap ng ibang senador. Dahil basta't ayon sa batas, subject to COA, accounting and auditing, ayoko rin tinatanong ako at pinakikialaman ako ng ibang mambabatas. Basta't ayon sa batas. Okay, yung Senado, no? It's parang may roller coaster in the past year nung impeachment trial about 1 year ago. The Senate was mostly a class act, no? Dignified, it had a very good reputation. Very recently, ang mga senador mismo ang nagsabi na it's parang gone to the gutter in terms of yung palitan nga ng mga maanghang na salita. How much do you think this turn of events has affected the Senate's reputation? At kailangan bang ayusin ito? Nalungkot kami. No? Pero mapansin mo, Howie, Lunes, humingi ng vote of confidence si Senate President Enrile. No? 5 minutes, dinesisyon na namin at balik trabaho kami. Martes, walang fireworks. Merkules, nagsalita si Senator Alan. Nag-suspend kami ng 2 to 3 hours. Balik trabaho uli kami. Inabot kami ng alas 9, alas 9:30. Kailangan ipaliwanag. Whatever COA says, whatever we think, the people must be faced squarely with an explanation. Para manumbalik yung sinasabi nga na perception na nababawasan yung respeto at pagtingin ng taong bayan sa mga hinalal nila na senador.
So anong tingin mo doon sa naging palitan na mga personal na mga allegations, pati yung utang pa ng ama ni, yung yumaong ama ni Senator Cayetano ay parang na-bring up pa, no? Itong personalan, Howie, panahon at pagkakataon ang gagamot dito. Hindi ito mga batang maliliit na nag-aaway, no? Alam ng bawat senador, alam ng bawat isa sa amin kung ano ang tama, ano ang mali, ano ang totoo, ano ang hindi. Kailangan magpaliwanag kami. Okay, at one time, nasangkot din kayo sa coup plots, no? Doon kayo unang nakilala. Kung magkaroon ng coup plot o coup attempt, maybe this year, would you recommend being lenient o maluwag sa mga coup plotters dahil yun nga, you might share something in common with them? Ang una kong itatanong, Howie, bakit nagkaroon ng pag-aalsa? Hindi ito simpleng bagay, no? Bakit pa ulit-ulit? No? Ano ang ugat ng isyong ito? How do you fight an idea? Paano mo lalabanan ng isang pananaw tungkol sa pag-aalsa, rebellion, kudeta, secession? Better idea, good government, and reforms. Yun ang punto ng 1986 February Revolution. Hindi nagbago yun. Okay. So, we have the lighter portion, yung mas issue-based, no? Una kong tanong, anong ugali ng Pinoy ang ikinahihiya nyo? Lalo na pag nag-abroad kayo, may kausap kayo ng mga foreigners, siguro nakakatanggap din kayo ng mga negative feedback tungkol sa Pilipino. May ikinahihiya nyo ba yung may Hindi yung naman mga ibang kinahiya. ugali? Hindi kinahiya. Gusto ko lang punahin. Yung kawalan ng pagmamahal sa bayan. Napakaganda nitong bayan natin, napakabait natin. Hindi ko alam kung paano nagkakaroon ng ganong imahen. Ang gagaling natin. So pagkakaisa. Okay, anong ginagawa nyo para mag-relax? Nilalaro ko yung 3 kong apo na magiging 4 na sa July. Yun ang therapy ko. Anong klaseng laro? How old are they? Video games ba yan? May 5-year-old akong granddaughter. Okay. May 2-year-old akong grandson. At Okay. meron akong 1-year-old na grandson. Hindi ko alam kung ano ang magiging Okay, apo ko. very basic pa yung mga laro Okay. dyan. First thing in the morning, 6 o'clock, i-deliver sa amin yung 2. Ang exercise ko at therapy at pag-relax is going after, habulin yung 2 apo, moving in opposite directions. Alamin mo kung sino unang madadapa. Thinking on your feet. You have to be very quick and very dynamic and very... And that's a lot of exercise. Yes. Mentally, physically, and for a senior citizen like me, talagang sagad ang energy mo doon. Okay. Maraming salamat, Senator Gringo Onasa. Maraming salamat, Javi. Mabuhay ka.